Yo, what's up? Nandito ulit tayo sa Madis Bike Shop. So may papakita ko sa inyo na dalawang bisikleta ng T-Reach. So isang Aero, ito si T-Reach Infinite, and ito naman si T-Reach Challenger. So napakaliit ng price difference nilang dalawa. So parang gabuhok lang yung price difference nilang dalawa. So papakita ko sa inyo yung kaibahan nila para kung sakaling mapagpiliin nyo si T-Reach Infinite and si T-Reach Challenger, alam nyo kung sino piliin nyo. So like, comment, share, and subscribe. Let's go! Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin ko itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Okay, papakita ko sa inyo yung dalawang bike ng T-Reach, isang Aero and isang hindi. So yung price difference nito ay napakalapit lang, halos nagabuhok lang. So, si T-Reach Challenger and si T-Reach Infinite. So, alam naman natin na si T-Reach Infinite ay 12 speed, ito naman ay 10 speed. So, dun pa lang may kaibahan na sila sa speed and magkaiba to ng ginamit ng mga pyesa. So, unahin natin si T-Reach Challenger. So, itong bike na to ay alloy na yung ginamit ng material. Siyempre, ibang-iba yung frame nito doon sa isang Aero type. Ito ay 6061 din. Nandito yung mga decals niya, may Challenger sa kanan. Ito yung T-Reach. So, kakaiba yung kulay nito. Yung colorway niya ngayon ko na nakita sa mga bisikleta. Yung cable routing nasa kanyang down tube, isa sa left, dalawa sa right. Cable ng brake ay nandito sa kanan. So, yung FD nito, yung lagay natin ng ulo ng beer, may isa dito sa seat post ay wala. So yung minabike check natin ito ay size 50 and yung effective top tube naman ito ay 53. So yung top tube ni T-Reach Challenger, nandito din yung T-Reach, nandito yung warning, nabawalan tama mag-helmet ka tulog ka para pagising mo, ride out ko na lang. And yung helmet yung kanyang head tube, ayan, naka-tapered na rin. Ito naman si T-Reach Infinite. Ito yung Aero type. Yung size na minabike check natin ay size 50. Ito ay 50. Yung effective top tube naman dyan ay mas mahaba ng konti. 1 cm lang. 54 cm naman to. Effective top tube. Stand overhead nila din nagkakalayo. Nasa 730 mm. Ayan. Kasi nga parehas lang sila nga size 50. Head tube nito ay tapered na rin. And yung cable routing parehas doon kay T-Reach Challenger. Sa down tube, left side ay isa, sa right side ay dalawa. Dito rin dumaan yung brake cable. Lagay natin ng ulam o ng pulutan ng beer. Meron sa down tube and sa seat tube ay wala. So yun ang kaibahan nito kay Challenger, wala dito. So ito dalawa yung battle cage holder niya. Yung FD na ginamit kay T-Reach Infinite, ito ay Smatch Empire. Ito naman yung naka-brace on dito. Hindi pa ito yung naka-clamp. Dito naman tayo kay Challenger, ito naman yung naka-clamp on. O naka-clamp tayo pa sa dito. Ang ginamit naman dito ay Smatch din. Ayan, kaso nga lang ito yung Smatch na 10 speed. Smatch R10 yung ginamit dito. Yung RD ay Smatch R10 din. Sprocket naman ito ay 11 32 teeth. Kaset na rin yan. Yung hubs naman ito ay Formula alloy and silver na rin. Double wall alloy rim, 28 yung spokes, 700 by 25C yung gulong, and Kenda na yung ilagay dito. So dito naman tayo kay Infinite, Smash Empire Pro din. Ito Empire Pro din yung RD, and dito yung mala carbon. Pero may nag-comment kasi sa akin na carbon daw talaga to, itong part na to. So comment down below kung literal na carbon yan, kasi ay mahirap sabihin, mahirap pag magbida-bida eh. Ayan o. So may nag-comment kasi na carbon daw yan. So comment down below kung carbon nga, hindi mo na ako magagalit. So Smatch Empire Pro. So bilangan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 speed. Ito ay kaset na rin 11 34 teeth. Ayan, so dalawang ano lang yung kaibahan nila. Isang 32 teeth, ito naman ay 34 teeth. Si T-Reach Infinite. Yung hubs naman ito ay T-Reach alloy silvering. And yung spokes nito ay 28, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 din. Parehas lang. Double wall alloy yung rim. And yung gulong
Naka-kenda na rin. So parehas lang na ginamit kenda. And parehas din silang naka-paresta valve. Ayan. So 25C din. Sa likod, ito ay 160mm rotors na quick release. Ito naman yung kanyang post mount. Andito mechanical. Si T-Reach Challenger naman dito ay 160mm rotor, 6 balls quick release. And naka-post mount din dito. Seat post 27.2, naka-Moser yung seat clamp. Ito ay stock lang to, ball bearing pa. Upuan ni Challenger ay malambot na rin. So dito naman, ito ang aero type. Tingnan nyo yung seat post ito. Ayan, medyo maliit lang. Compare natin dito kay ano. Ito si Mountain Peak Titan. Ayan. So medyo magkalapit yung itsura nila ni Titan. Kasi yung kay Mountain Peak Striker iba din. Ayan no. So yan yung sinasabi ko na problema sa mga sa mga aero kasi nga iba-iba yung size niya, yung lapad. So kung puputulan mo yan, nasa sa'yo. Good luck sa paghahanap ng panibagong seat post no. So yung upuan nito ay Velo. Ayan, T-Reach Velo na rin, si Civic Velo. Yung fork naman ay alloy na to. Ayan, T-Reach. Kamukha lang din ang fork nito ni Challenger. Ayan. So halos kamukha lang talaga sila. Sa unahan ganun din pag tinignan mo. Eto, halos magkamukha lang talaga sila. Pero magkaiba sila dito. Eto kasi, tingnan nyo, flat na flat dito. Yung kay Infinite, tsaka kita yung welding. Kung nakikita nyo dyan. Ayan, sobrang flat dito. Dito naman kay kay Challenger, ayan diba? Mas flat yun sa kabila. So doon sila nagkaiba. 160mm rotor, 6 volts, parehas lang din yan ng size. Stem naman ito ay parang naka short stem lang siya dito. Parang 60mm lang to. Ayan. Eto, hindi ko sure kung ball bearing pa to, pero malamang sa malamang mga kasi ball bearing pag mga ganito 420mm yung kanilang drop bar. Parehas lang din dito, 420mm din to. Yung drop bar nito. And ito naman, parang feeling ko mas mahaba ng konti. Ay, hindi, parehas lang pala. Parehas lang nasa 60mm to. And ito naman ay Ginea. So ito yung mga ball bearing pad, madalas Ayan. So yung naman ito, brake and shifter ay Sensa Empire Pro. So ayan. Yung weight nito ay think parang nasa 13 kg nung natimbang kong dalawa na to. Hindi sila nagkakalayo So napakalit ng difference. Ang siguro pinakalamang dito sa sarili kong opinion kung tatanungin nyo kung sino yung lamang talaga sa kanila. Unang-una si T-Reach Infinite ay 12 speed to. Ito naman ay 10 speed lang. So una na yon, nalamang si T-Reach Infinite. Isa pa sa nilamang nito ay naka-Halotech na si T-Reach Infinite. Si T-Reach Challenger naman ay hindi, naka-square type pa siya dito. So yun yung dalawang lamang na malaki nito. Pero yung price difference nila ay napakaliit lang. Ayan si T-Reach Infinite. Mas malapad lang or mas mahaba ng konti ng 1 cm yung effective top tube nito kasi ito size 54 yung effective top tube. Ito naman ay 53 lang. Ayan. So nasa iyo personal preference mo lang Kung gusto mo ng aero, si T-Reach Infinite. Kung gusto mo naman ng hindi naman, eto, naka 10 speed lang, ordinary lang din. Si T-Reach Challenger. So yung presyo nitong dalawa ay napakaliit lang talaga ng diferensya. Hindi ko alam ito kasi ay 14,500 pesos. Ayan, 14,500 pesos si T-Reach Challenger. Ito naman ay 15,500 pesos. Ayan, so 1K difference. Hindi ko alam kung maliit yun. Basta 1K difference silang dalawa dito kay Madis Bike Shop. So 15,500 to, ito naman ay 14,500 pesos. Pero personal preference siguro kung ako ang bibili ng ganito, dito na ako sa 12 speed na and Halotech. Kasi dito halos pang mga tagalan na rin, wala ka nang i-upgrade. Naka 34 na rin to. Ito kasi ay naka square type pa, although naka 10 speed siya. Dito naman kasi kung hindi naman issue sa iyo yung speed tsaka yung square type nito, okay na rin to, 14,000. So 1,000 lang ang diferensya. 14,500
versus 15,500 pesos. So kung kayo ang pipiliin, anong pipiliin nyo sa dalawa? Ito pala ay naka 1134 teeth, ito ay 1132 teeth yung kanilang sprocket. So kung kayo pipiliin, sino pipiliin nyo sa dalawa? CT-Reach Infinite ba? Na naka 2x12 speed, ay naka Halotech 1134 teeth, o CT-Reach Challenger na naka 2x10 speed, naka square taper 1132 teeth. So parehas lang ng gulong kenda. Yung wheelset feeling ko parehas lang na ginamit to eh. So yun lang ang iba nilang dalawa dito. So 14.5 versus 15.5. Dito yan sa Madis Bike Shop sa Pugad, Lawin. Ayan o, sa Quezon City. So yung shop nila, kung may katanungan kayo, yung Facebook page ay ayan na rin, Madis Bike Shop. So puntahan nyo yan dito. Pwede din ditong mag home credit. So sa home credit, nagkautang ka nga, nagkabisikleta ka naman. So ano masasabi nyo dito? Comment down below. So like, comment, share, and subscribe. So be it. I love you all. Signing out.